Magandang araw po sa inyo lahat. Magpatuloy po tayo sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Napakaganda po ang ating magiging topic ngayon. Ito po, kinuha ko po dito sa Pilipos 2:5. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Yan, napakaganda. Kaya tapusin po ninyo, napakaganda ng ating magiging topic ngayon na kung saan may mga talaga nagtuturo na iligaw kayo. Bakit? So dito, para hindi tayo mailigaw, magkaroon po tayo ng kaisipan ng tulad ng kay Kristo. Nang sa ganon, maging matibay ang ating pananampalataya. Ngayon, nais ko lang pong ilinaw itong mga komentong ito at babasahin ko po ano. Bakit po? Kaya nabigyan ko po ito ng magandang topic dito sa ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Ano? Kaya dapat talaga magkaroon tayo ng kaisipan ng tulad ng kay Kristo Jesus. Kasi nga po, ang ganitong mga komento, wala sa kaisipan ni Kristo. Bakit? Basahin natin. Mula po ito kay MIR. Basahin natin. Ampere naman ang Diyos mo. Kung ganun kasi, si Satanas nahatulan na. Pero yung ibang anghel, hahatulan pa lang ng mga tao para mapahiya ka mo. Ayaw ba ng Diyos mo na mapahiya si Satanas? Kasi hinatulan na siya agad? Yun, nagbigay po siya ng talata 16:11. Babasahin din natin yan. Sabi pa niya, ang tungkol sa paghatol ng Diyos sapagkat hinatulan na ang pinuno ng mundong ito. Pag sinabing hinatulan na, yung ba kaagad-agad ay naroon agad doon sa tinatawag na ikalawang kamatayan na pagpaparusa ng Diyos na itatapon sa lawang apoy at asupre? Di ba't sabay-sabay po nga iyang ilalagay diyan? Di ba? At yung mga banal na sumusunod sa Diyos, sabay-sabay din papasok ng kaharian ng langit. So may mga proseso iyan. At ngayon, lilinawin natin ho. At ito pa, idugtong natin itong kanyang komento pa. Sabi niya, pakisagot po kung ikaw ba talaga ay may unawa o si Soriano. Parang lumalabas po, kampi ninyo itong isang mangangaral na sinasabi po ninyong Soriano. Parang sinasabi mo na mas may unawa si Soriano kaysa sa akin. Kaya nga ho ito naging topic po natin, Pilipos 2:5. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Pero ang inyong pananaw ay na kay Soriano. Yan pala ang inyong, kasi yan ang lumalabas. Kasi ang gusto mong maisagot ko, sabi mo, pakisagot kung ikaw ba talaga ay may unawa o si Soriano. O di ba? Parang lumalabas na may unawa si Soriano. O ngayon, papansinin ko itong mga bagay nito ha. Kasi parang hindi mo nauunawaan ang mga bagay na yan. Ngayon, ito ha, re-reviewin uli natin yung sinabi po ng inyong puno. Kasi diyan ka nakikinig eh. Wala kang kaisipan ni Kristo. Ang kaisipan mo ay si Soriano. Ang amin pong kaisipan ay si Kristo. Ibig sabihin, nakakaunawa po kami. Kasi ang sinusunod namin, aral ni Kristo. Kung may sariling aral po kayo ng inyong pong pinunong iyan na sinasabi mong Soriano, kung talaga nakakaunawa yan, ay di magre-review tayo. O, pansinin natin itong kanyang mga sinabi. So, ito ang iyong gustong malaman. Kasi, itong iyong pinuno mo, abay pinagsisisi yung anghel. Alam na naman natin na ang anghel ay pag nagkasala yan, wala na yang kapatawaran. Diba? Ngayon, babasahin ko muna ito bago ko i-review yung para magkaroon lang tayo ng idea. Wala bang kapatawaran ang mga anghel? Base po kay Pedro, ito po. Basahin natin po ito para maging malinaw sa atin. Basahin natin dito. Sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel nang magkasala ang mga yaon, kundi sila'y ibinulid sa impyerno. Ibig sabihin, ibubulid pa lang ho doon sa tinatawag na lawang apoy. Pero ngayon, ang mga anghel na yan ay nakakulong pa ho. Doon sa kalaliman. Tuloy natin. At ikinulong sa mga hukay ng kadiliman upang ilaan sa paghuhukom. Yan po nga po. Nakalaan yung paghuhukom sa kanila para ibulid sa impyerno. Pero sa panahon natin ngayon, sila po'y ikinulong doon sa hukay ng kalaliman. So malinaw po. Ngayon, reviewin natin. Paano makakapagsisi yan? Nakakulong na nga. O ngayon,
Ito bang iyong leader na yan ay bigyan natin ng linaw na umpisa natin muna sa umpisa. Pakinggan mo maigi. Kaibigan MIR. Ayun, paano po yung mga anghel yung kinulong? Yun po, wala nang chance na magsisi pa sila? Nga kasi mabigat ang kasalanan nila. Pero kung ang kasalanan ng anghel di naman ganong mabigat, may panahon silang magsisi. Pasanin nyo na, may panahon daw magsisi kung hindi raw mabigat yung kasalanan ng mga anghel na ito. Malinaw na po. Kapag ho nagkasala ang mga anghel, yan po ay hindi po nagpapatawad ang Diyos sa mga anghel na nagkasala. Pero sa pangunawa po ng inyong leader, kaya ho nililinaw ko, kasi sinasabi mo, sino ang may unawa? Ang unawa namin na kay Kristo. Ang unawa po ninyo na kay Soriano. Kaya heto, ililinaw ko sa iyo. Nagbigay siya ng talata. Ano ang talata ng unawa niya? Pakinggan natin. Ayun. Kumbaga po sa tao... Basahin mo. Basahin mo yung Apokalipsis 2:1 hanggang 5. Sa anghel ng iglesia sa Efeso ay isulat mo. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay, na yaong lumalakad sa gitna ng 7 kandelerong ginto. Nalalaman ko ang iyong mga gawa, at ang iyong pagpapagal at pagtitiis, at hindi mo matiis ang masasamang tao. At sinubok mo ang mga nagpapanggap na apostol, at sila'y hindi gayon, at nasumpungan mo silang pawang bulaan. At may pagtitiis ka, at nagbata ka dahil sa aking pangalan, at hindi ka napagod. Ngunit mayroon akong laban sa iyo, na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog, at magsisi ka, at gawin mo ang iyong mga unang gawa. O kung hindi... Kita mo? Sinasabi sa anghel, alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka. O di binibigyan din pala ng pagkakataon ng pagsisisi ang mga anghel, Sis Luz? O yun. Binibigyan daw ng pagsisisi ang mga anghel. Kaya pinagsisisi yung anghel para mapatawad pa. Ganun ba ang kanyang unawa doon sa talatang iyon? Ang binibigyan po ng pagkakataon hindi yung anghel, kasi yung anghel nagbabantay lang po sa iglesia. Kaya ang sinabi diyang sa sulat na yan, sinulatan yung iglesia sa Efeso, hindi yung anghel ang sinulatan. Ano? O, basahin natin. Para magkaroon lang po tayo ng idea at kaalaman, ang sinulatan po ay mga iglesia sa Efeso. O, babasahin po natin ito. Ito ang magpapalinaw sa mga taong walang unawa. Bakit po? Kasi nga po, hindi inuunawa na yung bagang anghel ang sinulatan, anghel nga po ang nagbibigay ng mensahe. Kaya nga po itong iglesia sa Efeso sinulatan ni Apostol Juan sapagkat nagpahayag ang isang anghel kay Apostol Juan para itong iglesia sa Efeso ay magkaroon po ng babala. O, puntahan natin ha. Apokalipsis 1:11 na nagsasabi, ang iyong nakita ay isulat mo sa aklat. Isulat mo sa isang aklat at iyong ipadala sa 7 iglesia sa Efeso, Smyrna, Bergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia at Laodicea. So yung sulat para sa mga iglesia, hindi po doon sa anghel. Yung anghel naman po nagbabantay lang po dito sa iglesia ng Efeso. Ngayon, unawain po natin ang talatang ito. No? Pahayag 2:2. Alam ko ang mga ginagawa ninyo, pati ang inyong mga pagsisikap at pagtsatsaga. Tandaan po ninyo ha, plural. Kasi po pag sinabing iglesia sa Efeso, ito po yung mga mananampalataya. Tagasunod yan ni Kristo. Hindi po yung anghel na tinutukoy na kung saan ay ito yung sitwasyon ha. Tuloy natin. Alam ko rin, sabi ng Panginoon, na hindi ninyo kinukonsente ang masasamang tao. Sinisiyasat ninyo ang mga nagpapanggap na apostol at napatunayan ninyong mga sinungaling sila. Tiniis ninyo, plural, kasi iglesia ang tinutukoy, ang mga kahirapan dahil sa pananampalataya ninyo sa akin. O di ba? Di ba't itong iglesia ngay mananampalataya? Hindi yan tumutukoy doon sa anghel. Hindi
kayo ng hina. O ibig sabihin, hindi naman pala ng hina itong mga iglesyang ito itong iglesyang Efeso. Ito lang naging problema. Hindi man nagkasala Ito lang para intindihin natin unawain. Sabi dito, ngunit ito ang ayaw ko sa inyo. Bakit ayaw? Kasi nga ito yon. Ang inyong pag-ibig sa akin ngayon ay hindi na tulad ng dati. Bakit? Nakakaranas kasi sila ng mga ganitong pagsubok, mga circumstances sa kanilang buhay. Kaya nanghihina, kaya ang mga mananampalataya nakakaranas talaga ng panghihina. Kaya ini-encourage po na itong sulat na kanilang mababasa para sila ay ma-encourage, hindi sila magpatuloy sa pamagitan ng ganitong mga suliranin ng kanilang dinadanas. Kaya nakita natin sa mga apostol ay nagiging matyaga sila, nagiging matatag kung may nag-i-encourage. Katulad ko rin po. Nanghihina minsan ako, gusto ko nang huwag magpatuloy sa ganitong pagpapaliwanag kasi mahirap nga to talaga. Pero pag binibigyan ka ng wisdom naman God, ituloy mo. At salamat do sa mga kapatid. Ako sana kapatid, magpatuloy ka sa iyong ginagawa. Mabuti yan kasi nasa katotohanan tayo. O di ba? Masarap pag ganun Pero pag ganito ang nagde-discourage tayo, mahihirapan nga minsan tayo kung ang ibang mananampalataya walang pang-unawa. Kaya ang aming kaisipan ay nasa kaisipan ni Kristo para hindi kami manghina. So, ganoon din po. Para maging malinaw ito sa iyo, itong 2.5, kasi tinapos niya hanggang 5 lang Alalahanin ninyo kung gaano kayo nanamlay sa pananampalataya. Yung bang anghel na nanamlay, ang sinusulatan dito yung iglesia sa Efeso kasi nananamlay na sa pananampalataya. Kaya sinasabi dito, yung unang pag-ibig ay parang hindi tulad na ng dati. Yan po, nananamlay. Kaya ang sabi dito, magsisi kayo sa mga kasalanan niyo at gawing muli ang dati ninyong ginagawa. Kung hindi, pupuntahan ko kayo at kukunin ang inyong ilawan. So diyan, pinapakita yung iglesia nga po. Malinaw na po ba para sa atin? Iglesia po ang tinutukoy diyan. Kung ipapatuloy po natin sa verse 6, ngunit ito ang gusto ko sa inyo, gusto pala naman po ng Panginoon May ayaw lang ang Panginoon dahil nang lulupaypay ang kanilang pananampalataya. Pero ito naman ang gusto ng Panginoon sa kanila, ngunit ito ang gusto ko sa inyo, kinasusuklaman ninyo ang mga ginawa ng mga Nicolaita na kinasusuklaman ko rin. Kinasusuklaman ng Panginoon itong mga Nicolaita kasi nagpapahayag naman kasinungalingang aral. Yan ang malinaw po, Kaya sinasabi sa verse 7, kasi po ito ang kabuuan ng mensahe sa iglesia ng Efeso. Kaya sabi po dito, kayong nakikinig, o kayo, hindi po siya. Kasi hindi niya tinapos kaya nagkakamali po kaibigang MIR na inyong pong puno ay hindi po nakakaunawa dito sa binabasa na natin. Kaya sinasabi po dito, kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng Banal na Espiritu sa mga iglesia. Malinaw po sa binasa natin kanina, ang mga anghel po ay nagbabantay sa 7 iglesyang ito. Di ba? Kaya dapat, bakit dito binasa natin Banal na Espiritu? Palitan natin na ibang salin, maglilinaw ito. Yung sinasabi po diyan ay, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. So yung mensahe kasi po, galing do sa Espiritu, kay Kristo. Malinaw po ba? Kaya sinasabi dito, ang magtatagumpay ay siya kung pakakainin ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. So si Kristo po yung Espiritu. Kasi po siya ang magbibigay ng ganitong karapatan na makakain ka ng buhay. Kasi yung buhay, sinasabi dito, buhay na wala hanggan. Doon sa paraiso ng Diyos, doon sa langit. So malinaw po ba? Bakit Banal na Espiritu ang nailipat doon sa isang salin? Kasi nga po, nilinawin natin, uunawain natin yung mga talata na ating binabasa. Malinaw po ba? Kasi diyan, sa mga susunod na mga iglesia na sulat, si Kristo rin po ang pinapatungkol doon. Kaya babaybayin natin ito mamaya pagdating po ng live. So tuloy lang po tayo. Tingnan niyo po ang kanyang pangunawa para makarelate tayo sa tamang unawa naman pag binabasa natin ang kasulatan. Pakinggan muli natin. Kita mo? Sinasabi sa anghel, alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisikaw. Binibigyan din pala ng Sinasabi daw sa anghel, ulitin din yun baka nagkakamali kayo. Yung sulat hindi sa anghel, kundi sa iglesia ng Efeso. Sinabi niya, sulat daw yun para sa anghel. Pansinin niyo maigi.
O kung hindi, Kita mo, sinasabi sa anghel, alalahanin mo kung saan ka nahulog at Sinasabi sa anghel kung saan ka nahulog. Hindi ganun po. Sulat nga po sa iglesia sa Efeso. Yan po nakalagay po, ipadala sa 7 iglesia yung sulat. Ang kanyang unawa ay para daw sa anghel yung sulat. Hindi. Maling-mali po. Kaya kaibigang MIR, YABS, para ma-realize mo na mali ang iyong puno sa pangunawa dito sa talata na kanyang ibibigay. Itong 16:11, nahatulan na, iba pala ang pagkaunawa nyo, ipapaliwanag ko sa iyo mamaya. Kapag sinabing nahatulan na, ay wala na yung pagsisisi. Ibig sabihin, hindi na mapapatawad, nahatulan na nga eh. Ibig sabihin, nakalaan na yan doon sa pagdating ng paghuhukom. Yan ang dapat mong malaman. Para pakaintindi nyo, nahatulan na, hindi na yung makakagawa pa ng anumang panunukso sa tao. Kumikilos pa rin po siya. Bakit? Bakit nakakakilos pa? Malaya pa siya eh. Kasi may panahon po siya. Hindi ka agad-agad na kung saan yung hatol ay papaliwanag ko po sa iyo. Ganito yan. So malinaw na ho dito, mali po yung unawa po ng inyo pong leader ha. At kayo naman po ang ating bibigyan na ng linaw na kung saan sinasabi mo, unfair naman ang Diyos mo. Kung ganon, kasi si Satanas nahatulan na. O, diba? Hindi ho unfair. Kayo nag-iisip ng unfair doon sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kasi nga po, ganito kasi ang pangunawa ninyo eh. Nakabase kayo sa pananaw ni Soriano, yung inyong leader. Ang aming pananaw nasa aral at turo ni Kristo. Kasi nga ito yung ating topic, di ba? Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Ganyan po dapat, kaibigang MIR. Hindi po tayo para tuligsain ang inyong pinuno. Kasi nga po, mali-mali nga po ang pangunawa. Alam mo sabihin kung tama siya. Ang sinulatan ba yung anghel? Ang sinulatan yung iglesia. Malinaw po dito sa ating binabasa. Ang sinulatan ay yung 7 iglesia. Yan po ang unang iglesia na nabanggit diyan eh. Kasi yung mga ibang iglesia, meron din po mga tinatawag na kapighatian na tinataha. Kaya nagkakaroon sila ng ganong situation. Pinanghihinaan ng loob, kaya ini-encourage po sila. Diba? Kaya yung mensaheng iyon, maaring ang mga anghel na ito nagpapaalala doon sa mga iglesia. Kasi ang trabaho ng anghel ay magbantay, magpaalala ng mga aral at turo ni Kristo sa mga iglesia. Katulad natin, na kung saan ay nagpapaalala, na kung sa pagbinabasa natin ng mga kasulatan, naunawaan natin. Ang problema, natutwist kasi nga hindi alam ang mga pagkahulugan o unawa doon sa mga binabasa katulad po nito. Yung bagang anghel ang sinulatan. Di ba? Kung ang anghel nga ang nagpadala ng mensahe kay Apostol Juan, di ba? Anghel din po yun eh. Nagaling kay Kristo eh. Kasi si Kristo nasa langit na. Si Juan ay nasa doon sa lugar po ng Patmos. Doon siya tinapon. Kaya yung anghel na pinadala ni Kristo, nagbigay ng ganitong mga mensahe. Pinapasabi nung Panginoong Hesukristo na, mensahero doon sa isang anghel, sabihin mo ito kay Juan. Kaya si Juan sumusulat kung ano yung sasabihin ng anghel at ipapadala ito sa 7 iglesia. Malinaw na. Kaya kaibigan, sa'yo naman, bibigyan kita ng linaw. Kasi binigyan mo ng talata. Kung nahatulan na ba, ang paghatol ay ganito. Ilinino ko sa iyo iisa-isahin natin. Ito ang binigay mong talata. 16:11 ng Juan. Ipapakita rin niya sa kanila na hahatulan sila ng Diyos dahil hinatulan na si Satanas na siyang naghahari sa mga taong makamundo. Tandaan po ha, iyan ang sinasabi mo na nahatulan na si Satanas. Nahatulan na pero yung kanyang final judgment na itatapon sa lawang apoy at asopre, kailan yan? Kapag magaganap na yung sinasabi sa aklat ng pahayag. Kasi yung aklat ng pahayag, yan nga yung revelation na mangyayari pa, na hindi pa nagaganap. Kaya kaibigan, unawain mo ito. Yung sinasabi ditong, hahatulan sila ng Diyos dahil hinatulan na si Satanas.
So hahatulan din po yung mga taong makamundo, ibig sabihin makamundo, yung sumusunod sa paraan ni Satanas, hindi sumusunod sa paraan ng Diyos. Kaya ibig sabihin, makakasama yung mga taong sumusunod kay Satanas sapagkat nahatulan na siya. Darating pa yung paghuhukom na darating para sa kanya at doon sa mga sumusunod sa kanya. Malinaw po, maging anghel, maging mga taong sumusunod, sama-sama sila doon. O ngayon ha, itutuloy ko sa iyo ang pagpapaliwanag. O katulad po nito, yung mga hindi sumasampalataya sa ating Panginoong Kristo, nahatulan na yan. Katulad mo, kung hindi ka pa mananampalataya, may hatol na sa iyo, pero hindi ka pa itatapon doon sa lawang apoy. Pero binibigyan ka ng pagkakataon, yun ang kagandahan. Pero doon kay Satanas, ay wala na yung pagkakataon para magsisi pa. Kasi malinaw naman po yung sinasabi ni Pedro doon, na kung saan ay hindi nagpatawad ang Panginoon Diyos sa mga anghel na nagkasala. Pero ang mga tao, kapag hindi ka sumampalataya at namatay ka, may hatol na rin sa iyo. Kaya ang kagandahan, pinapakita lang ito sa atin na magkaroon tayo ng pananampalataya. O, diba? Basahin natin. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hahatulan ng kaparusahan. Ano ba yung kaparusahan? Doon itatapon sa lawang apoy. Ngunit, ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Katulad ng maraming tao ngayon, dami pang hindi sumasampalataya. Ganun ba? Naibulid na ba yun sa lawang apoy at asupre? Hindi pa. Binibigyan sila ng pagkakataon. Para pag nabasa nila ito, kailangan ko pala magsisi. Para hindi ako makasama sa kahatulan ng parusa sa dyablo. Kasi yung dyablo po, yung si Satanas, nahatulan na. Ibig sabihin, nag-iintay na lang siya ng paghuhukom. Yun ang malinaw, kaibigan, ano? Sana maintindihan mo yung mga talata na ating binabanggit. Kaya ibinigay ko sa iyo itong talatang itong binigay mo sa akin, di ba? Tungkol sa paghatol sapagkat ang prinsipe ng sanlibutan ito ay hinatulan na. So yung prinsipe ng sanlibutan ito, si Satanas, nahatulan na yan. Ibig sabihin, hindi na siya makakaiwas doon sa ganong pagkakataon na huhukuman. Ibig sabihin, naghihintay na lang po siya ng final judgment. Ano? Basa pa nga tayo ng ibang salin tungkol sa kahatulan sapagkat ang pinuno ng sanlibutan ito ay hinatulan na. Kaya dapat maintindihan mo yan, yung binibigay mong talata, ayon po dito sa ibinigay mo. No? Kaya sinasabi mo, ayaw ba ng Diyos mo na mapahiya si Satanas kasi hinatulan na siya agad? Kasi ang pangunawa po ninyo ay hinatulan na agad. Yung hatol na binigyan po siya ng ganong katiyakan na siya talaga hahatulan na, ayun po ay darating pa o sa takdang panahon. Kasi ang pangunawa ninyo ay iba eh. Uulitin ko ha. Ampere naman ang Diyos mo kung ganun kasi si Satanas nahatulan na. Ang unawa po ninyo parang nahatulan na. Ibig sabihin nakalaan na sa kanya yung paghahatol na darating. Kaya hindi na po siya makakapagsisi. Kasi ang sinasabi ng inyong pinuno dito, ay para magkakaiba daw ng level ang mga anghel. Kung nagkasala, kung hindi mabigat, ay mapapatawad. Itong mga anghel na iba nga ay nadaya na ni Satanas, ay kaya nga, hindi na din sila mapapatawad. Yung mga nadaya. Nakita mo ba? Kaya binasa natin ito dito sa 2 Pedro, di ba? Ulitin natin yun para maipakita ko po sa inyo. Inyong itanim sa inyong isipan ang ganitong mga talata. Sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel na nagkasala ang mga iyon. O di ba? O itutuloy pa natin. Palitin nga natin na ibang salin. Ano sinasabi pa dito? Kahit nga ang mga anghel ay hindi kinaawaan ng Diyos nang nagkasala sila. Yan. Ngayon, kung malinaw ito sa inyo at naunawaan po ang mga bagay na yan, ay hindi po ganun dapat ang maging kaisipan natin. Kasi ang anghel nga po, pag sinasabi ng inyong leader na pwede pang mapatawad, pag nagsisi, maling-mali naman po ang pangunawa. Kasi nga po, ang sinulatan doon, yung iglesia. Tagapagbigay nga ng mensahe ang anghel, bakit sa susulatan pa siya? Di ba? Ang susulatan doon, yung iglesia, para paalalahanan. Okay? So, yan. So, naging malinaw ba sa iyo, kaibigan? Balikan natin ang tanong mo. Ito pa ang sabi mo. Pero yung ibang anghel, hahatulan pa lang ng mga tao para mapahiya ka mo. O talaga,
Papasinin natin yan. Talagang hahatulan pa ho ng mga tao ang mga anghel na yan. Di ba sinasabi din natin yung mga anghel na yan ay demonyo? O, di ba? Kampo ni Satanas. O, pasinin natin ang mga talatang ito nang magbibigay sa iyo ng pangunawa. Iisa-isahin natin ang mga bagay na yan. Ano? Gusto kong ipakita ito sa iyo. Ano? Para magkaroon po tayo ng pangunawa sa mga talatang iyan. Kung paano nga si Satanas, ito ha, Apocalypse 22. At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na siyang Diablo at Satanas na iginapo siya ng 1,000 taon. Tamo ha? Kaya yung sinasabi po dito, ano ho, yung nahatulan na, magkakaroon pa ho ng 1,000 taon na ikukulong si Satanas para hindi makapandaya sa panahon niya ng pahayag. Pag naganap na po yung mga propesiya sa aklat ng pahayag. So, ibig sabihin, magkakaroon pa muna ng 1,000 taon na nakakulong si Satanas. Ano pa ang mangyayari habang nakakulong? Di ba't mangangaral nga po ng ebanghelyo sa loob po ng 3 taon at kalahati? Wala si Satanas para hindi mandaya. At pagkatapos ng 1,000 taon, pakakawala si Satanas. Anong gagawin? Maghahari pa siya ng kaunting panahon. O, pasinin natin ito. Ito kaibigan, ano? MIR, para maintindihan mo. Itong sinasabi mo na kung saan ay yung ibang anghel hahatulan pa lang. Ay talaga po, hahatulan pa lang po ng mga tao para mapahiya ka mo. Ay talaga. O, ito po ang talata. Basahin natin dito sa Pahayag 18:6. Gawin ninyo sa kanya ang ginawa niyang masama sa inyo. Gumanti kayo ng doble sa kanyang ginawa. Kung ano ang ginawa niyang masama sa inyo, doblehin ninyo ang ibigay sa kanya. O, di ba? Iyan po yung mga tao na mga dinaya ng mga anghel. Kaya hahatulan po yung mga anghel na yon. Siguro hindi mo ito napapakinggan sa iyong leader. Dito sa leader mo, hindi mo yan napapakinggan. Kasi natapos na ang kanyang buhay eh. Hindi na kompleto yung kanyang pagpapahayag. Pero si Kristo, mahayag at mahayag yung katotohanan. Kasi walang kamatayan si Kristo. At may magpapahayag at may magpapahayag ng katotohanan yung makakaunawa. Kaya lahat na nag-subscribe dito sa channel dito, makakaunawa. At sila yung magpapahayag din. Kung dito ay may nakarinig na, halimbawa, 10 taon, 15 taon, nakakaunawa na. 20 taong gulang nakakaunawa, dadali na yung salita ni Kristo hanggang sa panahon na siya dumating para ipakilala yung katotohanan. Pero sa ganito, ipamaliin yung katotohanan, kawaawa. Katulad mo po, no? Nakasalalay ang inyong unawa, ang inyong kaisipan dito sa inyong leader na si Soriano. Dapat po ang ating maging kaisipan ay na kay Kristo Jesus. Yan po, katulad ng kay Kristo Jesus ang ating kaisipan. No? Yan lang nililinaw ko. Nang sa ganun sa inyong mga komentong ito, ay hindi kayo mailigaw ng maling nag-i-interpret, maling nagpapaliwanag. Kaya sinasabi mo dito, no, wala ka namang nabasang anghel doon. No? O, diba? Puntahan natin yung sinasabi mo dito, pero yung ibang anghel hahatulan pa lang ng mga tao para mapahiya ka mo. O talaga po. So dito, binasa na natin 8:6 kasi ito na yung pinaka-details. So, uumpisa tayo sa verse 1 para maging malinaw sa iyo, kaibigan. Ano? Puntahan natin ang verse 1. Basahin po natin dito sa Apocalypse 18:1. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay nakita ko ang ibang anghel na nanaog mula sa langit, na may dakilang kapamalaan at ang lupa ay naliwanagan ng kanyang kalawalatian. Siya'y sumigaw ng malakas na tinig na nagsasabi, naguho, naguho ang dakilang Babylonia at naging tahanan ng mga demonyo. Tingnan po nyo, naging tahanan ng demonyo itong lugar na ito, itong Babylonia. Pinagharian ito ng mga demonyo. Anong ginawa ng mga demonyong ito? Mga anghel po yan, mga espiritong masasama, di ba? Kaya itong mga anghel na ito ay tinatawag na demonyo. No, malinaw. Tingnan nyo po, mahahatulan niya ng mga taong banal na kung saan ay yung mga nandadayang ito, dinadaya sila. Yung mga hindi nagpadaya, yun ang gumanti at humatol sa mga anghel na ito. Tuloy natin. At kulungan ng bawat espiritong karumal-dumal, yan po yun.
yung mga karumaldumal na espiritu, mga anghel na nagkasala sa Diyos, at kulungan ng bawat karumaldumal at kasuklam-suklam na mga ibon. O, tuloy pa natin sa verse 3. Sapagkat dahil sa alak ng galit ng kanyang pakikiapid ay nangaguho ang lahat ng mga bansa, at ang mga hari sa lupa ay nangakiapid sa kaniya, at ang mga nangangalakal sa lupa ay nagsiyaman dahil sa kapangyarihan ng kanyang kalayawan. Tuloy, at narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit, na nagsasabi, nangagsilabas kayo sa kaniya. Sino po yung sinasabihan? Magsilabas daw. Sabi dito yung bayan niya, yung mga sumusunod sa Panginoong Diyos, upang huwag kayong mga ramay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot. Ibig sabihin may salot, kaparusahan po doon sa mga demonyong anghel na nagkasala sa Diyos. Tuloy natin sa verse 5, sapagkat ang kanyang mga kasalanan ay umabot hanggang sa langit, at naalala ng Diyos ang kanyang mga kapalastanganan. Ibigay din ninyo ang ayon sa ibinigay. So, palitan natin ng ibang salin, ito yung maganda. Gawin ninyo sa kanya ang ginawa niyang masama sa inyo. Gumanti kayo ng doble sa kanyang ginawa. Kung ano ang ginawa niyang masama sa inyo, doblehin ninyo at ibigay sa kanya. Yan po. Yan po sinasabi po ninyo. Nasagot ko po. Di ba? Para bang sinasabi mo wala akong unawa. Parang sinasabi mo, yung leader mo ang may unawa. Ang aming kaunawaan ay na kay Kristo Jesus. Sinasabi namin yung katotohanan. Kaya sinasabi po dito, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Yan po. Di ba't nagkakamali po ang inyong leader? So sana maliwanagan po kayo. Ito'y nililinaw ko lang po. Mali po yung kanyang pangunawa na kung saan ay pinagsisisi pa yung anghel para mapatawad. Pero mali po nga yun kasi nga po, itong mga bagay na ito ay para yung sulat sa mga iglesia. So, ilang po ang nilinaw ko, kaibigan. So, ngayon, kung galit ka sa akin dahil binigyan kita ng magandang paliwanag, magandang linaw, ay nasa sa iyo na po. Mali lang po ang inyong pangkaunawa. Kasi ang inyong pangunawa, ang inyong diwa ay nasa inyong leader. Wala sa tunay nating pastor o leader na si Jesucristo. Yan po ang aming kaisipan, tulad ng kay Kristo. Salamat po, sana'y naliwanagan ka po. At hanggang sa muli po, matuto tayo sa aral at turo ni Kristo. Hanggang sa muli po ng ating pag-aral, pagpalain po tayong lahat. Hanggang sa muli po. Amen.